Sang-ayon ba kayo na mga estudyanteng radikal at supporter na ng komunista at terorista aalisin na bilang mga scholar ng bayan? Ulitin ko ha, sang-ayon po ba kayo? Yung mga estudyante na pinapaaral ng gobyerno pero ay mga radikal na. Diba ito, pag radikal na hindi na ito yung rally lang ng rally. Mga radikal na at sumusuport at supporter na ng komunista at terorista, aalisin na raw ng gobyerno bilang scholar ng bayan. Sang-ayon po ba kayo? Ay text nyo lang po kami 0956-694-7764 sa Globe. Sa Smart naman 0928-265-8796. Iba naman yung nagrarally lang. Sabi nga ni Pangulong Duterte na sa konstitusyon yon, karapatan nila mag-aral. Hindi mo pwedeng pigilan yon. Dahil nasa konstitusyon doon natin ay the right to education at saka nandyan din yung freedom of expression. So okay lang mag-rally sila pero ay dapat hindi sila supporter ng komunista. Hindi sila mga terorista. And when I say supporter bayan, yung umaakit pa ng kabundukan at nagtuturo ng mga turo ng komunista sa mga magsasaka. Bawal hindi na po pwede yun. Yung NSTP nila, imbis na mag-NSTP, maglinis na Manila Bay, nandoon sa kabundukan ng Cordillera at nagtitraining paano mag-disassemble ng Armalite. Siyempre, hindi na po pwede yun. Sagot na ba yan? Yan po ang unang pag-uusapan natin. Dahil napag-usapan ho yan kahapon. Kasi nga, kaliwat ka na itong mga estudyante natin ng rally. Pero sabi naman ng gobyerno, okay lang mag-rally. Okay lang magsigaw-sigaw sila. Ibagsak ang gobyerno. Wag lang, siguraduhin lang nila, wag talaga silang, kahit na magsabi sila gano'n, pero wag silang gumawa ng katarantaduhan na pabagsakin ang gobyerno. Yung sumama sila sa armadong pagkilos. When you say armado, sasama ka sa NPA, sasama ka na sa mga ISIS, sa Abu Sayyaf, iba na yun. Okay lang sigaw ka ng sigaw dyan sa Mindiola, sa UP, pero pag ikay sumama na sa mga NPA, bawal yan. Mag-raid ng mga kampo na sundalo, iba na yun. Sumama ka at nagtitraining ka na sa ISIS kasamang Abu Sayyaf, iba na yun. Kaya po ang unang pag-uusapan natin, medyo nagkaroon ng konting gusot. Dahil sinabi na yung mga estudyante ng mga militante alisan na ng scholarship, pero binawi po yan dahil ang sabi ng palasyo, hindi, pag radical na yan, pag yan kasama na ng mga NPA, ng mga ISIS, ng mga Abu Sayyaf, bawal yan. Hindi na po pwede. At ang sabi po ng Pangulo, ang pinaka-guideline is, pag sila involved sa pagpapabagsak ng gobyerno, matik. Bakit? Kahit ako naman siguro. Yang mga tuition fee na mga bata na yan, ay galing po yan sa pasweldo sa mga buwiso natin. Buwis ni Erwin Tulfo, ni Engineer, ni Tom, ni Maiko, ni Miko, lahat to, ni Engineer Rolly. Ayan ang pinantutos-tos sa mga bata na yan. At pagkatapos, gugugulin lang nila ang oras sa pagrarally-rally. Kaso po, sabi po ng konstitusyon, meron po silang karapatan na mag-aral sa ilalim po ng ating saligang batas, the right to education. At may sinasabing freedom of expression. Kaya kung rally-rally lang, hindi mo pwedeng basta-basta alisin sila na bilang mga scholar ng gobyerno. Nasa linya po si Commissioner Ronald Cardema ng National Youth Commission. Magandang umaga, Commissioner Cardema, sir. Yes po, Boss Erwin. Good morning po. Medyo nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan, misunderstanding yata kahapon, kaya nabawi ho yata. Ang una kasing sabi yata, pag mga militante dyan, bawal na. Pero suggestion lang ho yata yun ng NYC. Pero pinabawi ho ito. At ngayon, may malinaw na guideline. For as long as hindi sila
ika nga involved sa pagpapabagsak ng gobyerno, hindi sila mga miyembro ng New People's Army o ng anumang mga terrorist group tulad ng ISIS at ika nga Abu Sayyaf, okay lang mag-rally sila, hindi pa rin sila tatanggalan ng scholarship. Is this correct, Commissioner Cardema? Yes po, sir. Mali po kasi yung pinagbasihan na report ni Senator Escudero. Ha? And ang sinasabi po kasi natin na 2 days ago pa, to remove the government scholarships of those who are anti-government na nagre-rebelde na po. Kasi ang pinagbabasihan po natin, 3 days ago may napatay po na government scholar sa bundok na NPA rebel. Oo. Tapos tinanong natin sa armed forces kung ilan na incidents na ganito. 23 na daw po na government scholars since last year ang na-encounter nila sa bundok. Yun po yung pinagbasihan natin. Oo. And sinabi po natin 2 days ago na okay lang mag-rally, okay lang mag-opinion. Kaya nga po nung sinasabi ko sa kahapon, sabi ko, hindi nyo alam yung totoong press statement, nag-react lang kayo, nakisawsaw lang kayo agad. Oo. Yan ang sinasabi, Commissioner Cardema, mga fake news, ha? Basta Yes, makasawsaw lang, basta makangak-ngak lang, tira na ng tira. Hindi mo na pag-aralan, read between the lines, ika nga. So, linawin lang natin, kasi nasa Constitution nga naman yan, the right to education, at pagkatapos the freedom of expression, di ho ba, na kahit siguro nang ika na estudyante ka pa, ako estudyante, nagrarally-rally din ho ako. Bagamat hindi ako government scholar, pero ang punto, covered ang mga batang ito ng ating mga batas. So, maalis lang sila sa pagiging scholar ng gobyerno o ng bayan kapag sila ay involved na dyan. Kapag sila ay mga miyembro na ng NPA, ng CPP-NPA o ng mga Abu Sayyaf or sila ay ika nga nagpapabagsak kasama sa pagpapabagsak ng gobyerno. Yung kasi sinabi ng Pangulo, Commissioner. Is this correct? Yes po, sir. Yan rin po ang ating sinabi 2 days ago. Kaya nagulat rin po tayo nung nakisawsaw yung ibang senador kahapon. Katulad ni Senator Escudero, sabi niya bigla ay ignorant daw of the Constitution dahil pwedeng mag-rally. And sinabi ko naman kahapon, you are ignorant of my press statement. Nakisawsaw ko bigla sa issue na hindi mo sinecheck kung anong statement talaga ng kinokomentan mo. So hindi mo hindi niyo sinabi na ganon, na pag nag-rally lang itanggal na. Wala kayong sinabing ganon, ha? Wala po. Ayun, Sabi nga natin, nandiyan po yung, for example, Akbayan, Youth. Sila galit na galit kay Pangulong Duterte at galit na galit sa akin. Matagal na ako pinagre-resign pati si Pangulong Duterte. Okay lang. That's their opinion. That's part of democracy. Ang sinasabi lang po natin, yung mga talagang radical leftist groups na talagang namumuntok na po. Pero sir, whether you like it or not, ha? Abay, ang reaksyon ng mga kababayan natin, pag nag-rally daw, tanggalin na, sabi nila, tax, INE, nila Diwata, ito mga nagpapadala ng message sa Facebook ko, mukhang sangayon sila sa inyo, doon sa sinasabi, na bagamat ninyo nga sinabi, tanggalin na raw. Dahil nasasayang yung pera ng gobyerno, sa halip na nasa classroom, rally ng rally, mas mabuti pang ibigay nila daw sa iba. Pero, hindi nga ganon. Tama? Dapat, pag sila ay talagang radical na o radicalized na sila ng mga komunista, ng mga terorista, yun lang ang panahon na pwede silang tanggalin. Yes po, sir. Dahil nakasad naman po na you have the freedom of speech, you have the freedom to rally. Pero pag po talaga kayo umaanig na sa New People's Army, umapatay na kayo ng tropa ng gobyerno, tapos kayo pinag-aaral ng gobyerno, pwede naman siguro kayong tanggalan ng scholarship ng gobyerno. At saka kung sa halip ng NSTP mo, sa Manila Bay naglilinis ka, doon ka sa kabundukan ng Cordillera at nagtuturo ka ng about communism, siguro pwede na. Yes po. Yes po, boss. Nagtuturo ka na pasista ang gobyernong ito. Kailangan ibagsak. Ito ang tamang paghawak ng sandata ng Armalite. Ito ang tamang pag-disassemble. Siguro naman ganon. Pwede nang tanggalin yung batang yun pag nagtuturo na ng mga firing ng Armalite sa mga magsasaka doon at sasabihin, pagkatapos ang kanilang target practice mukha ni Chairman Cardema, ni Commissioner Cardema at ni Pangulong Duterte. Pwede na siguro tanggalan yan ng scholarship. Di po ba? Kapag po siguro gano'n, you're bearing arms na po. Pwede na po talaga siguro. Tama.
tayo po talaga, okay lang naman talaga mag-rally at Aha. mag-voice out ng dissent. Mhm, mhm. Pero talagang, minsan, they're trying to blur the lines. They are Mm. immersing on weekend operations. Alam mo sir, as we speak ha, sabi ni Aling Erlinda Baharias, ibigay na lang sa mga mahihirap na walang kakayahang mapag-aral ang kanilang anak kaysa sa mga taong yan. O, sabi naman ni Yan nga po, JD sir. Ubare, sang-ayon Opo, ako walang para matuto mag-aaral. mga mag-aaral na sa sumasali sa rally. O, Stephen Amil, dapat mga pagtatadyakan ang mga kabataan na nagrarally. Ayaw na mga kababayan natin. So, actually, sir, kung kayo man ay nasita kahapon, nasa likod po ninyo itong mga kababayan natin, they agree. Itong mga solid Duterte supporters, they agree with you. Medyo mali nga, pero hindi na nga ninyo sinabi, sabi ninyo. Pero yung mga Duterte supporters, supportado ho yung issue na yan, natanggalin na lang sila sa scholarship. Anyway, maraming salamat po, Commissioner Ronald Cardema ng National Youth Commission. Magandang umaga po. Thank you po, Sir Winman. Magandang umaga, Commission Higher Education Chairman Prospero de Vera, sir. Good morning. Good morning, Ka-Erwin. Good morning sa lahat ng iyong tagapakinig. Long time no here, sir. Talagang Long time no here. alam ko, busy ho kayo. Sir, konting reaction lang yung sinasabi ng gobyerno natin na ang bata, scholar ng bayan, kahit na mag-rally siya dyan, magpabali-balentong siya dyan sa lansangan, hindi pa rin pwedeng alisan ng scholarship dahil covered dyan ang konstitusyon natin, ang Bill of Rights, the right to education, at the same time, yung freedom of expression. Except, kung sila ay talagang kaanib na ng New People's Army, ng mga terrorist group, iba ng usapan. Pero kung mag-rally-rally lang dyan, militante sila, it doesn't matter, Prof. This is correct. Alam mo, maganda pinag-uusapan natin ito. Kasi hindi lang si Chairman Cardema ng NYC ang nababahala dito. Pag nagbasa ka sa Facebook, sa internet, madami talagang Pilipinong nababahala na yung mga sinusustentuhan ng buwis ng taong bayan sa free higher ed ay walang ginawa kundi batikusin ang pamahalaan. Alam mo, Mr. Chairman, as we speak, as you speak, itong mga viewers ko po, mga OFW from abroad, gusto nila alisin na once daw mag-rally dahil nasasayang lang ang pera, bakit hindi nila ibigay sa mga anak ng mga OFW, sa mga nangangailangan rather than these students na ayaw naman talaga ng edukasyon, kundi gusto lang mag-rally, alisin na lang daw sa listahan ng mga scholar. Pero alam natin na hindi naman ganon, sir. Totoo yan. Pag tinitingnan ko yung reaksyon ng mga kababayan natin sa Facebook, madami talagang galit kasi pera nila yan. Yung pinayad nilang buwis, yun yung nagsusustento ng libreng edukasyon ng mga kabataan. Ngayon, ang sa akin dyan, nakikiusap ako sa ating mga kabataan, sa ating mga estudyante, na seryosohin yung kanilang pag-aaral dahil ang nagsusustento ng inyong pag-aaral ay buwis ng taong bayan, kasama ang binabayad na buwis ng inyong mga magulang. Kailangan seryosohin nilang makapag-aral dahil binigyan sila ng pagkakataon para matapos nila ang kanilang pag-aaral at maiangat ang kanilang buhay. Ngayon, merong freedom of expression tsaka academic freedom para sila ay sabihin ng kanilang saloobin. Yan garantisado ng ating konstitusyon. Ayun. Ang nagiging problema, may mga estudyante na in the expression of their sentiment, they destroy government property. May mga ganyan. Nakita na natin yan. Nagsusunog ng mga silya ng eskwelahan. Wag naman. Pinipinturahan ang gate ng CHED, etc. Ano ay hindi kasama sa academic freedom. Once you start destroying public property, yan hong nagpatayo ng public property ay buwis din ng taong bayan yan. Kasama ang binayad ng inyong mga magulang. So pag sisirain nyo yan, sinisira nyo yung pinagkadaskusan ng ating mga kababayan. Hindi pa rin ba ito ng totoong scholar ng bayan? Hindi pa rin ba ito magiging ground sa
Mr. Chairman, De Vera Sir, na kunwari estudyante mahuling nagsisinisira niya na yung classroom, winawasak niya na yung mga silya, yung mga gate ng eskwelahan niya ay winawasak na. Hindi pa rin ba pwedeng grounds ito for ikang alisin na siya sa pagiging eskwela dahil naging violent na at nagwawasak na ng government property? Covered yan ng disciplinary action sa student handbook. Aha. Kasi ang bawat eskwelahan, may student handbook yan na nakalagay kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng isang estudyante. Aha. Kasama sa mga action na subject to disciplinary action by the university is destruction of university property. Aha. So meron ng covered na yan ng existing na mga student manuals ng mga pamantasan. So dapat yung mga pamantasan mismo ang gagawa ng paraan para i-subject sila dun sa disciplinary tribunal ng mga eskwelahan. Yan ho ay na yan. Tawag dito, covered na yan by existing rules. No? Opo. Ngayon, dun naman sa coverage ng RA 10931, ang nakalagay doon ay kailangan student of good standing ka. Ibig sabihin, ikaw ay naka-enroll sa tamang number of units per semester. Kailangan maipasa mo yung sapat na bilang ng unit. Kailangan matapos mo yung kurso mo sa tamang bilang ng taon. Kung ikaw ay walang ginawa, kundi mag-rally, lagi kang nasa labas ng eskwelahan, at bumagsak ang grades mo, ikaw ay matatanggal sa coverage ng free higher education. Ayun. Yun yung nakaambang problema kung wala kang ginawa at hindi ka na magaling na estudyante, ang penalty dyan ay matatanggal ka. Hindi ba, Mr. Chairman, meron din yung sinusundan mo na grade? Hindi na pwedeng tres ka lang ng tres. Kailangan na may pamantayan din. Kailangan, ano ba ang minimum dyan? Pag scholar ka ng bayan, hindi na makatanggap-tanggap na tres lang ang grade mo. Pwede ka na. Next year, enroll ka na naman. Hindi ba meron dapat mini-maintain sila na grado, Mr. Chairman? Walang grade requirement sa ilalim ng batas. Okay. No? Kasi kailangan lang student of good standing. Okay. Pero sa individual na mga pamantasan, merong mga grade requirement yung ibang kurso that you need to maintain. Ibig sabihin, halimbawa, sa engineering, kasi mas mahigpit ang cut-off dyan. May mga grade requirement na pagka hindi ka umabot sa grade requirement, tatanggalin ka doon sa degree program mo. So ang nangyayari dyan, lilipat ka ng ibang degree program, hindi mo matatapos sa tamang bilang ng taon yung iyong kurso, may exclude ka. Halimbawa, kung yung course mo ay 4-year course, 7 taon ka na sa kolehiyo dahil wala kang ginawa, kundi magbulakbol o lumabas ng klase, hindi ka na covered, magbabayad ka na ng tuition. Pag lumabas ka doon sa tamang bilang ng taon, yun ang penalty kung ikaw ay hindi seryosong estudyante. Ayun. Applicable din po ba yan sa inyong pinanggalingan sa University of the Philippines, Prof? Totoo yan. Madaming estudyante ng UP ngayon. Hindi covered ng RA 10931 kasi lagpas na yung stay nila doon sa UP sa kanilang kurso. Marami dyan. At saka yung isa pa, kung ikaw naman estudyante na nagrarally ka at gusto mong pabagsakin ng pamahalaan o ikaw ay sumasanib na doon sa mga illegal na grupo, ang hahabol naman sa iyo dyan ay mga batas na ng Pilipinas. Ayun. Pwede kang kasuhan ng subversion, pwede kang kasuhan ng inciting to sedition. Ang hahabol na sa iyo ay yung mga batas na ng Estado na kailangan proteksyonan ang integrity ng Estado at hindi mo pwedeng pabagsakin ng pamahalaan. Yan ang hahabol sa iyo. Dati, pag sinabing scholar ng bayan, talagang top 1 ka, kasama ka sa top 1. Pero ngayon, dahil nakapokus sila sa pagrarally-rally na lang, medyo humihina na. Medyo parang hindi na ganun ang tingin ng mga tao pag sinabi, minsan bumubulong. Scholar ng bayan yan, taga UP yan. Ngayon, kung puro rally na lang, mas matalino pa siguro yung taga Ropor ng Timbuktu University. Ako, ang tingin ko dyan sa issue ng pag-rally, okay yung mag-express ng opinion. Correct, freedom of expression. Okay yung bumatikos. Pero kailangan, pag ikaw ay babatikos, kailangan pantay ang pagtingin mo
sa mga nangyayari. Tama. Ang ibig sabihin ng pag-develop ng critical thinking, kasi laging yan ang sinasabi nila, kailangan ma-develop ang critical thinking. Oo. Ang critical thinking ay nabubuo sa isang scholar ng bayan Aha. kung ang mga propesor sa pagtuturo nila ay ibibigay both sides of the issue. Ibibigay ang kung tamang impormasyon, bibigyan sila ng pagkakataon na mag-isip at magbuo ng kanilang paninindigan. Ayun. Hindi po critical thinking yung mga propesor na walang ginawa, kundi iisang side lang ang sinasabi. Kung na walang ginawa, kundi lahat ay mali na sa pamahalaan. Hindi ho critical thinking yan. That is an abuse of academic freedom. Dahil hindi mo hinuhubog ng tama ang kaisipan ng bata. Ang ginagawa mo sa bata ay hindi mapanuri ang kanyang pag-iisip, kundi nagbubuo ka ng isang bata na iisang side lang ang kanyang pinaniniwalaan. Kasi Yung mga ganyang bata, paglaki niyan, they will not be good citizens of the country because they don't have the ability to look at both sides of the issue. Tama, oo. I understand. Yan ho ang hiling ko sa mga propesor, sa mga administrador, na let's develop critical thinking by Correct. giving the opportunity for students to look at all sides of the issue and develop their thoughts based on an appreciation of both the good and the bad. Yan na nga yung sinasabi dati, sir, pag sinabing scholar ng bayan yan, top 1, ikaw ay nasa top 1 dahil mahirap kumuha ng scholarship, lalo yung mga pagpasok mo ng mga UP. Pero ngayon, parang nababaliwala na yan, hindi na totoo yan dahil imbis na atupagin ng pag-aaral, nagsunog sila ng kilay sa pag-aaral, nagsusunog ng kilay sa pagpapagawa ng effigy, ng mga placard, ng mga kung ano-ano laban sa gobyerno. So, imbis na ginagamit nila kanilang utak sa pag-aaral, nagsusunog ng kilay sa paggagawa ng effigy ng Pangulo o ng mga government officials at paggagawa ng mga poster, streamer, pag-i-spray paint ng mga dingding na nakalagay ibagsak ang gobyerno. But anyway, it's still nakapaloob po kasi sa freedom of expression. So ala tayo magagawa dyan. Ang isa pa, kailangang hingin natin ang tulong ng mga school administrators at mga profesor. Ayun. Kasi sila ang nagsiset ng example sa classroom. Yun. Ako, I am against the university administrators, mga presidente, vice president, deans, who take a political position. Dapat kung presidente, vice president, dean ka, ikaw ay patas, ang papel mo ay siguruhin na sa isang pamantasan. Nagdidebate ang mga estudyante. Lahat ng ideolohiya, lahat ng paniniwala ay pag-usapan sa loob ng pamantasan para ang mga estudyante makapag-isip ng tama. Tama. I don't support administrators who take a political position, naglalabas ng manifesto at pumapabor lang sa isang grupo. Halimbawa, may mga tatanggapin natin, may mga pamantasan na pag nag-host ng mga forum, ang iimbitahan lang ay isang grupo lang. Hindi iimbitahin yung mga kabila. Hindi ho dapat ganyan ang nangyayari sa isang pamantasan. Dapat both sides of the issue. Ngayon, kung ang ating mga administrators ay ganyan ang gagawin, palagay ko yung mga estudyante mas magiging tunay na scholar ng bayan. Alam mo, sir, ang reaction po ng isang caller natin, dati raw, siguro kapanahonan ko, pag sinabing scholar ng bayan yan, sobrang taas ang tingin. Pag sinabing scholar. Ngayon daw, tatak, realista, aktivista ka pag sinabing scholar ka ng bayan. Kasi naging iba ang tingin natin sa scholar ng bayan. Ang tingin ng iba, entitlement ito. Hindi po entitlement ito dahil kayo'y sinusustentuhan ng buwis ng taong bayan. Pinaghirapan po yan na sweldo ng ating mga kababayan. Meron silang karapatan na humingi sa inyo dahil ang kanilang buwis ang nagbabay ninyong pag-aaral na seryosohin nyo ang inyong pag-aaral. Exactly, sir. Merong right ang taong bayan na humingi ng seryoso. Tama. Okay lang yan kung kayo nagbabayad ng tuition nyo, kahit magburak-bul kayo araw-araw. Anong pakialam ng taong bayan sa inyo? Hindi naman nila pera yan. Pero itong ginagawa natin, alam mo Rafi, tayo Erwin. Sa buong mundo na sinusubukan itong free higher ed. Tayo lang. Aha. Kailangan gawin natin ang tama.
Tama ho yun. Yung panaginip ng napakaraming mga Pilipino noon, panahon pa natin yan, nananaginip tayo na makapag-aral ng high school. Ngayon lang sa ilalim ng Pangulong Duterte nangyari yan. Ang pakiusap ko, gawin ho natin tama ang implementasyon ng batas. Ayun. Sir, panghuli na lamang, maiba ho tayo ng topic. May tatanong ko lang ho ako. Ito po bang Philippine Merchant Marine Academy or PMMA dyan sa Zambales na nagpo-produce ng mga kapitan, ng mga engineer ng barko? Ito'y government po, ito institution. Ano na ho balita dyan? Yes. Sa ilalim na ho ba yan ng CHED ngayon? Or sa ano ba under ho itong academy na ito? Sa ilalim ho ng CHED, yung CHED. chairman yan ay isa sa mga commissioner ng CHED, ang chairman of the board. Ayun. Kasi parang wala na yata sila presidente, parang pawanaw yata. Namatay yung presidente ulit, may sakit. Sila ngayon ay nagsisimula ng mag-search ng susunod na presidente. Okay. Kasi may kilala. Pero magaling na ko niyan, magaling na eskwelahan. Ay, naku, maganda, mag-produce siya. Talagang yung iba dyan pala, mga nag-general pa, pagka-graduate nila na pupunta sa Philippine Navy. Talagang maganda ho pala yan. Na eskwelahan. Yan ang numero uno na Merchant Marine School dito sa Luzon. Ay, yan ang pinakamagaling. May kakilala kasi ako dyan na nag-a-apply yata dyan, nag-graduates din siya dyan, naging professor din, at sumakay din ng mga tanker, na naging kapitan din ng barko ng mga cruise liner, mga tanker, mga cargo vessel sa ibayong dagat. Ngayon nag-a-apply ho yata dyan. Mabuti. Kumbinsin natin lahat ng magagaling na gusto maging presidente para yung pagpili ng presidente makapili tayo. Kasi dati raw sir, basta yung mga nakaraang administrasyon, basta ikaw ay sundalo, okay na. Maski na ikaw sa army, wala kang alam sa dagat. Hindi naman mangyayari yan sa ilalim ng pamumuno ko sa CHED. Ang pipiliin natin ay yung magaling. Good job. Hindi yung pwede yung kusino. Dati raw, dati nga, police nga daw, highway patrol, anak ng baka, naging presidente. Ano ang alam ng highway patrol sa dagat? Anyway, sir, maraming salamat for your time. Professor, I am Chairman Prospero de Vera. Erwin. Erwin. Okay. Alam ko lagi kayo na-interview ni Rafi. Salamat po, salamat. Thank you.